Yan, magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Amen. Ayan. Hindi po ako nagtataka kung bakit sa akin itinoka ang second commandment. Bakit? Tanong nyo. Ay, grabe. Kasi ganito po yun. Tayong lahat ay pinanganak at tinatnan dito sa mundong to na may kanya-kanyang relihiyon. Diba? May dinatnan tayong Diyos. Ako din, gano'n. May dinatnan akong Diyos. Pinanganak na ako dito sa mundo, may Diyos na akong sinasamba. At ang Diyos na yun, dalawa pa. Grabe. Dalawa. Ako po ay isang Catholic sa mother side at sa po kong Inchik sa father side. Kaya ang Diyos ko, dalawa. Magic. Ang dami kong Diyos. Isang Diyos na iba-iba, may mataas, may maliit, may malaki, may maitim, may maputi. Tapos may Diyos pa akong mataba, malaki tenga, at maraming anak. Grabe. Yan po yung Diyos na dinatnan ko. At minsan ako'y nagtanong sa aking tatay. Tatay ko ang tawag ko sa tatay ko. Ay, bakit ang Diyos natin daming anak? Kaya pala kayo marami ding anak. Dahil 10 po kami. Lahat kami ay sumasamba sa Diyos na maraming anak. At memorize ko pa po ang pangalan ng Diyos namin nung araw, nung hindi pa po ako nakakilala. At talaga po, iba-iba na yung kulay. Kasi yung Diyos na si Thea Kong, yun po yung Diyos na may hawak na sundan, pumapatay. Tapos yung Diyos na si Corima, yun po yung equivalent ni Virgin Mary, nakaganon. Yung Diyos na si Toti Kong, yung Diyos po yung may maraming pagkain, na may ganon. No? Nakikita po natin dragon fruit, yan po yung Diyos na dinatnan ko. Sa Diyos naman ng nanay ko, marami din po. Kaya nga sinabi ko sa inyo, may mapula, may maitim, may maputi, may malaki, may malaking mata. Saan may malaking mata? Ganun po ang Diyos na dinatnan ko. Ang tanong, nung ako'y nakakilala po sa Panginoon, sabi ko, are we worshiping the right God? O are we worshiping the right God in the wrong way? Tama po ba? Worshiping the right God or worshiping the right God in the wrong way? Kaya po, kaya nga sabi ko, dami naman Diyos, Diyosan. Ngayon, nung pinag-aralan po natin yung first commandment, ang sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Di po ba? Walang ibang Diyos, iisa ang Diyos. Kaya dapat isa lang din ang Diyos na ating sasambahin. Bakit ganon? Sinasabi natin, iisa ang Diyos, pero ang dami-daming lumilitaw na Diyos. Di po ba? Bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Bago tayo magkasarapan sa pakikinig na salita ng Diyos, tayo po nanalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito, Panginoon, na kung saan o dakilang Diyos, i-expose mo sa amin ang iyong katotohanan na siya pong magpapalaya sa aming lahat. Hayaan mo, Panginoon, na iyong salita, Panginoon, ang magbukas po sa aming kamalayan espiritual, Panginoon, upang mapalaya kami, Panginoon, sa mga dinatnan naming mga reliyon, Panginoon. Iyan po, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, sinasaway ko po, O Diyos, ang Espiritu, Panginoon, ng denial, objection, Panginoon, may protesta, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, upang sa gayon, Panginoon, lahat kami, Panginoon, ay maging malaya sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At hayaan mo rin, Panginoon, hallelujah, ikaw ang maghari sa lugar nito. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang gawain ito. Pangunahan niyo po ang salita mo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, maintindihan namin to, maunawaan namin to, maipamuhay namin to, at maisagawa namin ito, Panginoon. Kaya sa oras ito, Panginoon, hallelujah, pangunahan niyo po kaming lahat sa pakikinig na iyong salita. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kagaya nga po ng sinabi ni Kuya Ryan,
the last time na tayo po ay nakinig po ng salita, walang ibang Diyos. Binigay po ang commandment hindi para dominahan tayo, hindi para alipinin tayo, kundi tayo ay palayain at iligtas. To save and deliverance. Yan po ang commandment. Nung diniklara po sa atin ng Diyos ang first commandment po, agad-agad binaba ang second commandment. Ano po ba ang second commandment? Ito po ay makikita sa Exodus chapter 20, verse 4 to 6. Basahin po natin lahat. You shall not make for yourself an idol. Make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above, or on the earth beneath, or in the water under the earth. You shall not worship them, or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers and the children on the third and fourth generation of those who hate me, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Yan. Diyan po tayo mag-dwell. No? I hope and pray maintindihan po natin ito. Bakit agad-agad sinabi ito ng Panginoon? Kung babalikan po natin ang nangyari sa Ehipto, sila po ay naging alipin sa ito ng 400 taon. Di po ba? Yung pagkakalipin na yon, doon po sila nanirahan, doon na sila lumaki, nag-asawa, nagkaapo. Natural, yung kostumbre ng mga Ehipto, adapted nila. Ikaw nga, pumunta ka sa Saudi, mag-2 taon ka lang doon, adapted mo na yung ugali nila, yung pananalita nila, di ba? Alam mo na, maging yung lengguwahe nila. Ano pa kaya yung 400 years na doon ka manirahan? Siyempre, lahat nakikita mo. Diba? Pwede mong gayahin, pwede mong ipamuhay. Ganyan po nangyari sa mga Israelite. Kaya nung inilabas sila ng Panginoon sa Ehipto, agad ibinaba ang second commandment. Bakit? Dadalhin nila yung ugali na yun papunta sa Kanaan. Di po ba? Dadalhin nila yung ugali na yun papunta sa Kanaan. Kaya sinabi niya, huwag kayong gagawa. Lilikha ng anumang imahe na nasa tubig, nasa dagat, o nasa lupa. Kaya unang natandaan ko, yung nasa yung 10 salot po na sinabi ni Kuya Ryan, ang natandaan ko doon yung salot na sinatch. Kasi posible po na pag sila'y pumasok na sa Kanaan, pa-practicein nila ito. Gagawin nila ito. In fact, hindi pa nga sila nakakarating ng Kanaan, gumawa na sila ng idolo. Ang idolo ng cows, golden cow, baka. Imagine, wala pa sila sa Kanaan, sa promised land. Gumawa na sila ng idolo ng cow, ginto. Ako hindi na ho nagtataka kung merong pinakita si pastor dyan, yung isang samahan ng mga mananampalataya. Ang kanilang Diyos, pretty sure, ay baka. Baka po yun, dahil kumakain ng damo. Kaya, pag kayo'y kumain ng damo, hindi ako nagtataka, ang Diyos niyo ay baka. Di po ba? Baka na Ngayon, ang ating pong pagsamba sa Diyos ay hindi po nag-govern ng mga material na bagay. Our worship should be governed by power of faith. Ba, dapat may pananalig at pananampalataya yung ating pagsamba sa Panginoon. Di po ba? Not by the power of images. Kaya kung nakita mo, isang bagay, image to, hindi to yung totoong Diyos. Image to nahawakan to nakikita to Yung sabi, worship the Lord in spirit and in truth. Nakikita po ba yun?
Nakikita po ba yun? Rehahin mo. Wala akong nakikita. Worship the Lord in spirit and truth, not in imagination or in material. The spirit, the worship of God was to be spiritual, not material. Kaya pag material yan, mag-isip-isip ka na. Baka hindi yan ang Diyos mo. Since God is spiritual, no material, walang material na pwedeng itugma sa Diyos. Material nga yan eh. Diba? At ang Diyos ay totoong Diyos. Yan po. At isa pa po mapapansin po natin, ang Diyos po ay walang limitasyon. Pero, yung Diyos na nakita natin noon, nakasanayan natin noon, ay may limitasyon. Kapag ikaw ay gumagawa ng sarili mong Diyos, limitado ang Diyos mo. Tama po ba? Limitado ang Diyos mo. Sapagkat ang Diyos ay hindi mo malilimitahan. Siya yung all-knowing God, all-power God, Almighty God. E samantala ang Diyos na nililipitahan mo, kapos at kulang. Hindi po ba? Pag ikaw ay gumawa ng Diyos-Diyosan sa sarili mo, gumawa ka ng Diyos ng ubod ng liit. Walang kapangyarihan na ikaw ay iligtas. Hindi po ba? Sa ating panahon, ang nakikita ko, ang Diyos ay nilimitahan. Bakit? Bakit po? Kasi pinipili lang po natin kung ano ang gusto natin sa Diyos. Kagaya po nito, marami akong naririnig, kahit sa labas po. At sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig. Opo, tama yun. Pero hindi nila tatanggapin na ang Diyos ay nagpaparusa. Magawa siya ng limitado eh. Magawa siya ng Diyos sa sarili niya lang isip, sa sarili niya iminasyon, ihibasyon. Ha? Pasensya lang kung nabubula. Ito pa. Ang Diyos ay mapagpatawad, oo. Pero hindi niya tatanggapin na ang Diyos ay nagpaparusa. Ito pa narinig ko. Sabi niya, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako sa langit, pero hindi ako naniniwala sa impyerno. Marami po bang ganyan? Ako nakarinig na. Naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako naniniwala sa impyerno. So, gumawa siya ng Diyos sa sarili niyang imahinasyon. Tapos, binigyan pa niya ng boundary ang Diyos. Hey God, dito ka lang. Ito lang gusto ko sa iyo. Kung tayo po ay sasamba sa Diyos, sambahin natin siya sa kabuuan niya. Hindi doon sa pinili mo lamang katangian at gusto mo. We made God according to our wants and like. Samantalang ang Diyos, ginawa tayo para gayahin ang image niya. Diba? We are created by God according to His image. Pero ang tao gumawa ng image na God according to His likes and wants. According to His terms. Terms niya. Walang gusto. Ito ka, Lord. Hanggang dyan ka lang. May boundary ka. Hindi ka pwedeng lumampas. So, anong idol? Ang idol po, ito yung may buhay man o wala, nahihila palabas o palayo sa tunay na Diyos. Yan po ang idol. No? Kaya nga po, i-check po natin ang puso natin. Baka mamaya, hindi nga to gawa ng kamay, hindi nga to gawa ng kung anumang material na bagay, pero ang puso natin at ang isip natin ay gumagawa na ng limitasyon sa Diyos. Grabe, no? Hindi natin akalain. Kung tayo sasamba sa Diyos, sumamba tayo ng kanyang kabuuan bilang isang Diyos. Nakakalungkot pa nga minsan, kung tayo hindi pa po nakakakilala sa Diyos,
hindi pa natin tinatanggap ang Diyos, sumasamba tayo sa substitute. Why worship God in a substitute? Replacement, kung pwede naman sumamba sa tunay na Diyos. Why worship a fake God kung pwede naman sa totoong Diyos, sa totoong Diyos? Why worship sa Diyos na hindi totoo? Replacement, substitute, kung pwede naman sa totoong Diyos kasumamba. Sabi nga po ni Martin Luther, sabi niya, anything that once imagines of God apart from Christ is idolatry. Ito yung sasabi sa inyo. Anumang bagay, may buhay man o wala, na naghihiwalay sa iyo para sa tunay na Diyos, ay isa na pong idolatry. Ang Diyos, biniba ang second commandment na ito para hindi ka alipinin, kundi palayain ka pa nga, para hindi ka dominahan, para ikaw ay sumunod upang mapalaya ka, hindi para kontrolin ka. Yan po. Guard your heart. Check your heart. Baka mamaya meron ng idol dyan sa puso po natin. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, ang Panginoon mismo nagsabi sa John 4:24, sabi po niya, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is a spirit, and His worshipper must worship in spirit and in truth. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ito po yung tunay na mananampalatayang hinahanap ng Diyos upang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, pag-aralan po natin, yung pong una po ay prohibited to make an idol. No? Second po, the warning po sa mga nagdi-disobey. Papansin nyo, warning to disobedient. Yan po ay makikita po natin sa Exodus chapter 5. You shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers of the children on the third and the fourth generation of those who hate me. Idol making was forbidden by God. Why? Napakaseloso po ng Diyos. Kagaya nga po na sinabi ko, anumang bagay, may buhay man o wala, na naglayo sa iyo, sa Panginoon, ay sobra po ang selos ng Diyos. Kayo nga po, pag may minamahal kayo, tapos nalaman nyo may minamahal na iba, ano kaya magiging damdamin ninyo? Mamumula kayo sa galit. Ganun po nangyari sa Diyos. Nagsiselos po ang Diyos sa atin kapag meron tayong ibang minamahal. Dahil seryoso siya sa pagmamahal niya sa atin. At yung pagmamahal na yun is to take care of you, to love you, and to protect you. Kaya nga, sabi ko nga yung sa mag-asawa nga pag nagkaselosan, di ba, nagkakabangayan, nagagalit, namumula sa galit. Ano pa kaya ang Diyos na hindi mamula sa galit? Tingnan po natin ang Deuteronomy chapter 5 verse 9. Paano magalit ang Diyos? You shall not worship them or serve them, for I, the Lord, your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers of
all the children, and all the third and the fourth generation of those who hate me. Ito yung nakakatakot. Sa sobrang galit ng Diyos, sa selos niya, binibisita niya ang ikatatlo at ika-apat na saling lahi upang parusahan dahil sa kanya galit. Bakit po? Hanggang sa ikatlo at ika-apat na saling lahi ang parusa. Paano ko na born again na? Ang sabi po ng Biblia, hindi ko lang po makita yun. Ang sabi ko po, kung sino ang nagkasala, ang siya pong parurusahan. Ang tanong ko rin po, bakit kung papansinin ninyo sa loob ng tahanan, meron pong adultery, meron pong drunkard, meron pong issue of immorality. Paulit-ulit na pangyayari parang hindi makawala sa ganung sitwasyon. Bakit? Because of this. God hate. Those who hate God ay hindi po rin makakalampas sa galit ng Diyos. Remember, kung papasin nyo, of those who hate me, also indicate those do not respect, repent, and still walk in the sins of their father. Sila na hindi marunong magsisi sa kanilang kasalanan at lumalakad pa rin ayon doon sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sila man ay parurusahan ng Diyos. Pag sila nagkaanak, anak at anak-anak nila, bibisitahin din ng Diyos dahil sa kasalanan yun. Kaya nga po yung kasalanan ng nating forefathers, great-grandfather, grandparents, great-grandparents, grandparents, and parents at ang mga anak, walang kamalay-malay ang mga anak nagdurusa dahil doon sa kasalanan iyon na binibisita ng Diyos. Pero once na nagrepent, ang tunay po na nagrepent sa kanyang kasalanan ay tunay po sasamba sa Diyos na buhay. Di po ba? Kaya nga, i-check nyo yung background ng pamilya ninyo. Kami po, ang background po ng pamilya namin ay yung pasaling-saling sakit na hika. Kaya ako nasabing hika kasi ang forefather ko may hika. The great-grandfather ko, parents ko may hika. Ang grandparents ko may hika. Ang mama ko may hika. Ako at ang mga anak ko may hika. So, nagpasalin-salin yung sakit na yun. Bakit? Kasi disobedient kami. Meron kaming nilabag na salita ng Diyos na hindi po namin namamalayan na ang akin po palang ninuno ay may nilabag na salita ng Diyos. Ano po ang outcome ng idolatry? The outcome of idol worship. Idol will disappoint you. In Jeremiah chapter 10 verse 14 says, those who make idols are dissolution because the gods they make are false and fake. Ayan. Alala ko po, nung ako po ay hindi pa po mananampalataya. Dinadala ko po ang aking mga anak sa simbahan doon sa Quiapo. At talagang pong lumulod ako. Dahil nga po yung aking pong anak ay hikain. Lahat yan, hikain. Lulud ako mula pintuan hanggang dulo. Hinihingi ko ng awa ang aking mga anak. Dahil ako man mismo ay hikain. Pati sarili ko, hinihingi ko ng awa. Pero bakit ganun? Dismayado lang paglabas. Walang kasagutan, naghirap pa ako, nagpusa pa ako, hindi pa ako masaya.
Ikaw ba naman lumuhod mula pintuan hanggang dulo? Ano kaya pakiramdam mo? So, it disappoint me. Idol will dominate you. Bago pa po tayo nakakilala sa Panginoon, marami na tayong Diyos-Diyosan. In 1 Corinthians chapter 12, verse 2, before you knew Christ, you were controlled by dead idols who always led you astray. Tignan niyo po yung salitang control. Diyan. Sa ating pong panahon, ang idols means addiction. Addiction po. The word we use today for idols is the word addiction. Kaya kung meron po tayong addicts sa computer o addicts sa Dota, naalala ko yung isang araw, narinig ko kay pastor. Sabi niya, namatay daw sa Dota. Hindi pala, mali Dota eh. Namatay sa Dota. Dahil pagkaalam ko kasi, yun ay isang computer na wala nang tayuan. Hindi nakakain, hindi naiinom, kahit naiihi na siya, hindi siya iihi. Namatay daw siya sa Dota. Addict sa computer. Meron pa rin po ako narinig eh, yung mga sugarol, adik sa sugal. Sabi nila, ewan ko kung gaano katotoo yung sugal. Sabi nila, nauupuan daw yung puhunan. Kanino ko ba narinig yun? Pag daw nagsusugal, nauupuan yung puhunan. Sabi, paano ba nauupuan yung puhunan? Hindi ko po alam. Siguro yung mga adik sa sugal, alam ko anong ibig sabihin nun. Pero ako po ay nakaka-witness na gano'n, yung mga adik po sa sugal, maghapon magdamag, nakaupo sila doon kahit lumuwa na po yung mga mata. Nandun sila. Yung mga anak, ay, alam mo po ito, yung mga anak, nasuso, tapos, sige, sigol-sigol, majog-majog, wala sila pa kailang adik eh. May natatawa. Yan po ay isang uri din po ng idol. Addiction. Yung addict na din po sa kapapanood ng TV, hala, sige, no, the TV, nasusunog na pala yung sinaing. May tinatamaan po ba? Totoo po, di ba? We are controlled. Is also an idol. Control tayo ng mga bagay na nagdodomina sa atin. Yan po ay isang uri po ng idolatry. Ano pa po? Idol will deform you. Idol will deform you. Naalala ko po kasi nung ako po ay tagahanga ni Vilma Santos. Tuwan-tuwa po kay Vilma. Kung anong itsura ni Vilma, itsura ko rin. Kung ano itsura ni Nora Aunor, ng mga avid fan ni Nora Aunor. Kaya nga yung meron ng ate gay. Di ba kung ano itsura ni Nora Aunor? Kung may nunad sa rito, si Nora Aunor, may nunad dito, may nunad din siya. Kung paano magsalita si Nora Aunor, ganun din siya. Walang himala! Ay, ito bagay. Idol will deform you. Di po ba? Walang originality, gaya-gaya. Peke. Di po ba? Idol will distract you, dominate you, disappoint you, eventually destroy you. God said, second commandment, don't idolize anything. God says in second commandment, don't idolize anything. Kaya nga, check nyo nga po yung puso natin. Baka meron na tayong ina-idol. Di po ba?
Check po natin puso natin, isip natin. Baka tayo po ay may ina-idol na. Idol, hindi lamang po yung nakikita natin, binihisan, inayos, pinaganda. Hindi po. Meron din pong idol na gawa ng ating isip at binigyan natin ng limitasyon ang Diyos. Ano naman po ang bunga ng pagsunod? The blessing upon the obedient. Ito po ay makikita natin sa verse 6 ng 20, verse 6. But showing loving kindness to the 1,000, to those who love me and keep my commandment. Ito po yung magandang pangako ng Diyos sa atin. Kung tayo po ay matututo lamang sumunod sa utos ng Diyos, tapat naman din po siyang tutuparin ang kanyang pangako. Sabi po niya dyan, when God's loving kindness, but showing loving kindness to 1,000 to those who love me and keep my commandment. At totoo pong pagsunod sa Panginoon sa kanyang mga utos at isinasagawa, meron pong kaakibat na pagpapala. Meron po akong nabasa na 2 tao sa kanilang henerasyon ay nagpakita po ng pagkakaiba. Yung isa, sumunod sa utos ng Diyos. Yung isa naman, sinuway ang utos ng Diyos. Tingnan natin yung isang tao na sumunod sa utos ng Diyos. Ano yung blessing ng kanyang pagsunod sa kanyang saling-saling lahi? Siya po ay si Jonathan Edward. Si Jonathan Edward po, ang kanyang pong lahi ay 1,000, yung saling-saling lahi niya ay 1,394 descendants. Among them were 3 college presidents, 65 professors, 60 prominent lawyers, 32 noted authors, 90 physicians, 200 minister of God of the gospel, and 300 good farmers. Siya po yung saling lahi ni Jonathan. Samantala, yung saling lahi naman po ni Max Duke. Siya po ay notorious crook without principle or character. Ang kanya pong mga saling lahi ay umabot sa 900. Of his 903 offspring, there were 300 delinquent, 142 5 confirmed drunkard, 90 prostitute, 285 evil diseases, and over 100 spent of average of 13 years in the prison. Dahil po sa kanilang mga kasalanan ginawa sa New York po, ang gobyerno ng New York nag-spend sa kanila ng millions of dollars. Delinquent mga anong tawag doon? Pasaway ng lipunan. Sila po ay ginastusan ng milyon-milyon. Eh, ganun din po naman sa ating panahon. Punta kayo doon sa ditukan. Dami mo dyan, drug addict. Bakit ko nasabi? Nag-mission ako dyan. Nakita ko po, bata, matanda, ginagastusan ng gobyerno po natin para mapagaling. Pero paglabas, dating gawin pa rin. Bakit? Walang Diyos. Hindi po ba? Samantalang si Jonathan Edward po, wala pong ginastos ang gobyerno sa kanilang lahi. Pero sila pa nga ang nagbibigay. Marami siyang contribution. Kaya po, ang pagsunod ay may kaakibat pong pagpapala at tapat po ang Diyos na kahit sa saling-saling lahi mo, susundan ng Diyos ang iyong mga anak.
Samantalang, ang pagsuway sa Panginoon, ang saling-saling lahi mo, susundan ng Diyos para po sila ay parusahan. So, pili po kayo. Pili po kayo. Ang sumunod sa salita ng Diyos o sumuway sa salita ng Diyos. Kung totoo pong mahal po natin ang Diyos at ang nagmo-motivate sa ating pagmamahal sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang salita, umasa po kayo, pagpapalain tayo ng Diyos. Ako at ang buong sambahayan ko ng buhat na makakilala sa Diyos ay sumamba. Natuto na po kaming sumamba sa Espiritu at katotohanan. Tapat po ang Diyos sa Kanyang pangako. Ang commandment po ay hindi para po tayo dominahan. Hindi po para tayo ay alipinin. Kundi para po tayo iligtas at i-deliver sa lahat ng kasalanan. Kaya nga po, ngayon, na nalaman po natin, ang idol po ay hindi lamang doon sa nakikita at ginawa ng ating mga kamay, kundi din, ganun din sa mga idol na nililika natin, nilalagay natin sa isip ang puso natin, isinasagawa natin. Ito po ay sa uri na ng idol na naglalayo, na umahatak sa atensyon natin para sa Diyos. Huwag po tayong ganon. Ngayon, alam natin na may bunga pala ang pagsuway sa Diyos at may bunga din ang pagsunod sa Diyos. Nasa sa inyo ang pagpili. I challenge you. Choose God. If God is with you, nothing is against you. If you really love God, obey the commandment of God. And worship the Lord and serve the Lord in spirit and in truth. Me and my house, we will worship the Lord in spirit and in truth. Kaya sa umagang ito, I hope nagkaroon tayo ng kamalayang spiritual na buksan ang ating mga isip sa katotohanan, bagamat ang katotohanan ay masakit, pero ito po ay magpapalaya po sa atin. Muli, I challenge you, obey God, nothing will harm you. Sa Diyos po ang papuri.